Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, babalikan natin ng Samsung Galaxy A21s after 1 year. Sulit pa kaya siya? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So bago tayo mag-start, quick specs lang dito sa Samsung Galaxy A21s. So sa OS, out of the box, meron siyang Android 10 with One UI version 2. Pero ngayon 2021, nakakatuwa na upgradable siya to Android 11 with One UI version 3. Sa chipset, meron siyang Samsung Exynos 850. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz. And sa GPU, meron siyang Mali G52. Meron siyang 6GB RAM at 64GB internal storage at expandable pa ang kanyang storage via micro SD card. Pagdating naman sa battery, meron siyang 5,000 mAh non-removable battery at support niyang 15W fast charging. At ang official price niya dito sa Philippines nung na-release siya is 11,990 pesos or almost 12,000 pesos. So itong si Samsung Galaxy A21s ay isang mid-range phone. Pero ngayong 2021, part na po siya ng entry-level phones kasi nakita ko na lang siya sa official shop ng Samsung na nagkakalaga na lang siya ng 9,990 pesos or almost 10,000 pesos. So nasa entry-level segment na siya. At sa mga ibang shop, nakikita ko pa siya ng mas mura. At kung interesado pa rin kayo dito sa Samsung Galaxy A21s ngayong 2021, ito na po yung perfect time para bumili na itong smartphone na to dahil mas mura na po siya. At maglalagay po ako ng link sa description kung saan po siya pwedeng mabili. So, i-divide natin yung topic sa 10 parts. So, unahin muna natin sa mga applications. So, itong Samsung Galaxy A21s ko mga ka-J-Vlog ay hindi ko po ito yung primary phone ko. So, itong smartphone ko na to ay business phone ko. Kumbaga, dito po ako nagre-receive lang ng emails, ito, order ng Grab, Foodpanda, at yung mga iba pa. So, nag-decide akong gumamit ng isa pang smartphone for business purpose only dahil uso na po kasi ang hack ngayon sa mga YouTubers, di ba? Kaya ang ginawa ko is itong smartphone na to ay email lang ang nakakonect dito, walang any social media platforms po ang nakakonect dito sa smartphone na to para iwas din sa hacker. Kaya kung makikita nyo, very simple lang naman yung apps ko. Ayan, Lazada, Shopee. So naglagay ako ng games kasi nag-game test nga ako, pero buburahin ko na rin lahat to after nung game test ko nga. At yung Mobile Legends din, nilagout ko na rin dito yung ML ko kasi yun nga nakakonect siya sa ibang email ko. So I think iwan ko lang dito is yung COC kasi nakakonect naman siya doon sa original na email ko, yung business email ko. So kung makikita nyo, di ba, konti lang application, Grab, Foodpanda, Lalamove, Lazada, yung PI na umuuso ngayon, yung PI network, at yun lang naman. So Netflix hindi rin nakalagin dito. So number 2, dito naman tayo sa kanyang screen. Napansin ko, after 1 year ng paggamit dito sa A21s, parang lumabo po yung screen niya based sa aking personal experience. Pag tinignan nyo siya ng malapitan, parang may mga linya-linya yung mga icons niya. Hindi ko alam kung bakit. Parang sa paningin ko nga, parang lumabo siya. Hindi na ganun kaganda yung color accuracy niya, kumbaga. Napapansin ko yan lalo pag nag-ML ako or nanonood ng movies, ganyan. So, hindi naman ganito yung screen nito nung binili ko. Ewan ko kung bakit parang nagfe-fade yung color niya. Hindi ko alam kung bakit. Pero so far, wala naman tayong any screen bleeding dito sa smartphone na to. Pero yun nga, naka-experience ako ng linya dito na pahaba before. Color red siya, pero nawala naman siya. At yun nga, napansin ko rin pag binabad nyo yung screen nyo ng ganyan, yung naka-still image lang, tsaka yung mga icons niya, babakat siya sa screen nyo ng matagal. Pero pag pinagpahingan nyo naman yung smartphone nyo, mawawala rin yung bakas ng application or yung picture. Hindi siya burn-in mga ka-J-Vlog kasi nawawala naman siya. At ito na itsura niya after 1 year. So wala siyang screen protector or anything. Yung in-unbox din natin to, wala naman itong kasama, kaya hindi ko na rin siya nalagyan. At meron na tayong mga scratches dito sa screen niya. Ayan o. So, bakas yan ng isang taong paggamit ko dito sa smartphone na to. Pero so far, mga deep scratch, wala pa naman ako nakikita na pag in-on nyo yung smartphone, visible siya. So, ito yung aking wallpaper. Ayan. Comment down below kung kilala nyo ba tong napaka-astig na anime na to. Ayan siya. So, HD naman yung photo. Nagbe-blend naman siya dun sa display kahit pa paano. At hindi ko na napapansin yung pagka-wash out niya, kumbaga pag tinitignan ko tong photo na to. Okay na okay yung wallpaper na yan. And ito yung aking lock screen. Ayan.
So number 3 naman na pag-uusapan natin is yung speaker netong si Samsung Galaxy A21s. So after 1 year, wala namang nagbago sa kanyang speaker. Ganun pa rin naman, nasa average level yung kanyang sound quality since isa lang po ang speaker netong smartphone na to. At yun, itetest din natin yung speaker neto. Titingnan natin kung ilan yung mame-measure ng ating sound level meter. So magpe-play ako ng vlog ko sa YouTube. Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video. At sa video na to, mag-unbox ulit tayo ng isang electric scooter. At ito ang Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2. Maganda kaya siya? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So ito yung na-measure ng ating sound level meter, nasa 87.4 decibels. So yun nga yung lakas ng speaker niya, nasa average level at para sa akin hindi ganun kabuo yung bass dito sa A21s. Kaya kung i-rate ko ang kanyang speaker, 1 ang lowest, 10 ang highest, ang score ko dito nasa 7. Number 4 sa battery, so itong si Samsung Galaxy A21s ay merong huge battery capacity na 5,000 mAh. And based sa paggamit ko dito sa smartphone na to ng isang taon, talaga masabi kong solid po ang battery performance nitong si A21s. Napakatagal niya rin pong malubat. And reminder lang mga ka-J-Vlog, yung battery life nyo ay nagdedepende po sa usage nyo dito sa smartphone nyo. For example, ako kasi ang ginagawa ko lang dito sa A21s is yun nga, business phone ko lang to. Ginagawa ko lang dito, nagbubook ng mga deliveries, tumitingin ng emails, nag-answer minsan ng calls and text. Matagal talaga malobat sa akin itong si A21s. Pero syempre, iba na rin ang usapan yan pag parati kayong naglalaro dito sa A21s kasi mas malaki kumain ng battery yun. Kaya panigurado, pag very light lang po ang gagawin nyo dito sa smartphone na to, matagal po siyang malubat at subok na subok ko na yan. Number 5 sa charging. So ito nga si A21s ay support ng 15W fast charging. So dun sa 5,000 mAh niya na battery, ang estimation ko na full charge ko na siya ng after 2 hours. Number 6 sa gaming performance. So, si Samsung Galaxy A21s nga ay powered ng Samsung Exynos 850. So, recently nag-upload po ako ng game test dito sa Samsung Galaxy A21s, yung part 2. Game test ko siya ulit ngayon 2021 kasi marami po akong games na hindi na-test dito sa smartphone na to. Nung after ko siyang vlinag, tulad na lang ng Genshin Impact, LoL Wild Rift, at yung Call of Duty Mobile Battle Royale. So, nung giname test ko siya mga ka-J-Vlog, na-handle niya naman so far lahat ng mga tinest kong games dito at playable naman silang lahat. Pagdating sa Genshin Impact, playable naman siya pero naka-experience tayo ng frame drops from time to time kahit na nasa low settings na tayo. Maganda naman mag Call of Duty Battle Royale dito pero ang pinaka-max na available niya sa graphics is medium lang. Pero kahit na ganyan yung graphics mga ka-J-Vlog, ang importante, playable po ang laro na yan dito sa A21s. Ang pinaka-nakakatuwa lang dito sa A21s pagdating sa Mobile Legends dahil available na po ang Ultra Graphics ngayong 2021 kasi nung giname test natin siya last year ay hindi po available ang Ultra Graphics. Tulad ng sinabi ko nga before, nakukuha po lahat kasi yan sa update. So ito kasi si A21s ay na-update na rin ng OS neto at mamaya tatalakayin pa natin yan sa later part ng ating video. So pagdating sa gaming, masasabi kong may bubuga rin naman kahit papano tong si A21s after 1 year. Ang nalungkot lang naman ako na part dito sa A21s kahit na last year is yung kanyang RAM at internal storage. Sobrang baba sa kanyang price segment before. Pero since ngayon nasa entry level segment na siya, parang bumabagay na ngayon yung RAM at internal storage niya. So number 7 sa call quality and mobile data. So tulad nga ng sinabi ko sa inyo na itong smartphone na to ay ginagamit ko for business purpose only. Dahil dyan parati ko itong ginagamit pantawag din. After 1 year, wala pa naman ako na-experience na any problems lalo na sa kanyang earpiece. Okay pa rin naman yung earpiece dito sa A21s hanggang ngayon. Maganda pa rin. Very clear pa rin yung naririnig ko pag may kausap ako. At pagdating naman sa mobile data, ayan, naka-mobile data tayo ngayon. At ang gamit kong SIM card is talk and text. So malakas naman sumagap ng signal itong si A21s. So reminder lang na nasa Caloocan area ko. And okay naman yung paggamit ko ng mobile dito sa smartphone na to, mabilis siya. And reminder lang na yung internet connection din is nagdedepende yan sa inyong area at syempre dun sa network. Huwag nyo parating buong isisisi sa smartphone. So for example, talagang merong scenario na mahina yung network na sa inyong lugar. Tapos syempre may experience ng inyong smartphone. Kaya ang iba, ang dinadahilan nila yung smartphone na may problema. Pero hindi nila iniisip din na
malay nyo naman ang may problema yung network, hindi yung smartphone. Kasi syempre yung bilis ng ating internet connection, nagdedepende pa rin yan sa ating area. So number 8 sa camera, si Samsung Galaxy A21s ay merong quad rear camera. Yung main camera niya nga ay merong 48 megapixels, f2.0 aperture, meron siyang 8 megapixel ultra wide na merong f2.2 aperture, 2 megapixel macro lens na merong f2.4 aperture at 2 megapixel depth sensor na merong f2.4 aperture. Pagdating naman sa front camera, meron siyang 13 megapixels, f2.2 aperture. So pagdating sa camera ng aking A21s, bihira ko lang kasi gamitin itong smartphone na to sa ganyang category. Pero syempre tinest ko siya ulit ngayon. So far okay naman yung kanyang rear camera, very detailed pa rin naman yung photos na napoproduce na itong smartphone na to. Syempre 48 megapixel ba naman yan. And to be honest, ang hindi ko lang nagustuhan dito sa A21s, pag sa low light lang to mga ka-J-Vlog sa front camera, medyo maraming noise yung front camera niya pag sa low light. Pero magiging iba usapan yan mga ka-J-Vlog pag nasa direct sunlight kayo or nasa outdoor. Maganda naman yung kanyang quality kasi mas maraming light ang pumapasok dun sa lente niya. So after 1 year, camera performance ay okay pa rin naman dito sa A21s. At so far, hindi pa rin naman nadadamage yung camera ng aking smartphone, mapaharap or mapalikod. Number 9 sa body. So, pakita ko sa inyo yung itsura ng aking A21s after 1 year. Ayan, kung makikita nyo naman sa malayuan, di ba, mukha pa rin bago itong smartphone na to. Siyempre, since day 1, naka-case itong si A21s. Bira ko lang naman siyang gamitin. So, syempre meron tayong mga scratches na na-produce din after 1 year, lalo na sa kanyang back cover. Since ito kasing smartphone na to ay plastic yung kanyang back cover, kaya expect nyo na prone siya sa mga scratches. Pero pagdating sa fingerprint smudges, hindi naman siya ganun ka-visible dahil light color naman siya. Pag tinignan nyo siya ng malapitan, makikita nyo yung scratches pero hindi naman ganun ka-visible siya. Pero nandyan siya kumbaga. So makikita nyo, napakaganda talaga ng color white ng A21s. Napakalinis pong tignan at so far wala pa namang any damage. Ayan siya, gilid, okay na okay. Konting scratch lang naman ang na-produce ko after 1 year. Siyempre, maingat din po talaga ako sa mga gamit at ingat na ingat ko talaga ang aking mga smartphones. So, sa screen lang naman ako nagkaroon ng scratches, pero hindi naman siya visible pag in-on nyo yung screen. Ang pinaka-nagustuhan ko dito sa A21s talaga mga ka-J-Vlog is napakanipis lang netong smartphone na to at magaan siya. And gustong-gusto ko rin yung kanyang form factor. At ang pinaka-last sa OS. So, ito yung maganda dito sa A21s dahil na-update po siya sa Android 11 and One UI version 3.1 ngayon 2021. Nasama po sa listahan itong A21s. Kasi syempre, nung nilabas itong smartphone na to, software niya out of the box is Android 11 with One UI version 2. So yan, napapatunayan na ni Samsung yung kanilang promise na support ng software update. Yung mga ibang smartphones nila, hindi lang yung flagship smartphones. Isama nyo na dyan sa listahan itong si A21s. So ito yung kanyang software. Since August 2021, Android 11 with One UI version 3.1. And hopefully next year, masupport pa rin to ng Android 12 and One UI version 4, diba? Napakagandang deal yan mula sa Samsung pag nangyari yan kasi yun nga napapatunayan nila na yung Samsung smartphones ay pwede natin magamit pang matagalan dahil sa kanilang software update din and of course sa kanilang durability. So yan mga ka-J-Vlog, yung Samsung Galaxy A21s after 1 year. So, okay pa naman itong smartphone na to ngayong 2021. Kaya niya pa rin makipagsabayan sa mga ibang entry-level phones na lumabas ngayong 2021. Siyempre, hindi ko na to kinukonsider na isang mid-range phone kasi yun nga, nag-price drop na siya. Pero last year, siyempre, nasa mid-range segment siya. Tapos ngayong 2021, nasa entry-level segment na siya. Ang medyo downside lang dito sa smartphone na to is I think sa storage niya and sa display. Tulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, mabibili niyo pa rin itong A21s sa mga online shop na mas mura na ngayon. Ang pinakamurang napansin ko dito sa smartphone na to, nasa 8,000 pesos. Kaya yun, very affordable na siya ngayon. Huwag kayo mag-alala mga ka-J-Vlog, maglalagay po ako ng link sa description. So yun mga ka-J-Vlog, yung Samsung Galaxy A21s after 1 year.